So, Assalamualaikum and good day everyone. I am Saidem Talib, the number 49 reporter. So, my topic is the rules and regulation. So, this is my objectives, the rotation and playing the game volley, the continuation of the report ni Norwen Ucom. And the first of all is the rotation. So, rotation sa dito no, dito ito yung ginagawa ng pag-ikot ng mga players sa during the game, di ba? Nakikita natin kung paano sila gumagalaw or umiikot. So, letter A, team will rotate which time they win the serve. So, dito, ibig sabihin, dito yung nangyayari ang pag every time na nakaka-score ka or yung team mo, tapos saka kayo mag-rotate. Halimbawa yung kalaban ng nag-serve, tapos naka-score kayo. Kayo yung mag-rotate kayo. Then pag naka-score kayo ulit, hindi na kayo mag-rotate. Yung nag-serve, siya pa rin ang mag-serve, yung unang nag-serve. Kasi nga naka-score pa rin kayo. So, sa letter B, player should rotate in a clockwise manner. O yun na, yung clockwise tayo, no? Nag-rotate po tayo to the right. Pa right po tayo pag ganito. Ganun. Pa right ang ating rotation pag every time na nakaka-score. And there should be 6 players on each side. Oh, tama, no? Sa every side, dapat anim ang maglaro, yung which is yung setter, yung blocker, yung open spiker, yung dapat po anim. Kahit ano pong ilagay nila, basta mabuo yung anim na players, is pwede na po tayo mag-start. So, which is dapat 12 players po ang maglalaro sa loob ng court. Pero meron po pong ibang meron pong ibang volleyball na yung mga beach volleyball, depende po, meron dalawa, meron mga 2 balls, 3 balls, mga ganun. Ganyan po dapat, no? Dapat. Pero dito, sasabi dito dapat na 6 players po sa loob ng court. Or 12, which is 12 po lahat kasi yung kalaban 6, pati team mo is 6. And let's proceed, no? The playing the game volley. So dito, dapat yung letter A, ito na yung kung paano maglaro, kung ano yung rules, kumbaga, no? So letter A, maximum of 3 hits per side. No? Dapat makatatlo lang po ma-touch yung bola. Kumbaga, kahit hindi na mag-abot ng tatlo, basta hindi lang magsobra, okay lang kulangin, wag lang magsobra dito sa volleyball. Halimbawa, pagkapunta sa iyo, tapos ang first receive mo, gibalik mo, okay lang yun. Pero ang bawal po is yung pag-receive mo tapos nakaapat nyo na-touch yung bola. So, ano na po yun? Bawal na po yun siya. Makaka-score na po ang kalaban pag ganun. And player may not hit the ball twice in succession. Dito, pag na-touch mo na yung bola, hindi mo na siya pwedeng i-touch ulit. Pero alimbawa, blocker ka. Pag na-block mo, 'di ba, bola. Tapos nag-block. Pag na-block mo siya, tapos hindi siya na-block, pero parang nahulog lang sa likod mo, pwede siyang i-touch ulit 'yun. Consider na pwede mong i-touch na dalawa. Kasi hindi yung consider na kusa mong i-touch kasi gi-block mo yun siya. And the ball will play off the net during volley on serve. Dapat no, hindi maano ng net yung bola. Dito, ball may be play off the net during a volley and on serve. No, dito dapat to, kaya nagkakaroon tayo ng net kasi diyan tayo nagbe-base kung saan tayo
kung ano ang part natin. Halimbawa, mag-serve ka, dapat hindi mo yan ipatama sa net kasi pag nakatama yan sa net, score ng kalaban. Kasi ang tatawag dyan is under net, tapos hindi nalipat sa kabila, under na po yan siya. And a ball touching is a boundary line is good. Dito dapat every time na mag-touch ka ng bola, dapat nasa loob ka ng court. Syempre, dapat yung first ball dapat observe the ball. Kumbaga yung iba may mga prediction, kasi 'di ba parang ang ginagawa kasi nila yung mag-serve sila ng doon lang sa dulo, tapos yung iba hindi nila kinukuha kasi parang ma-predict nila outside. Pero yung iba, yung mga galing, parang gina-estimate talaga nila na doon talaga maulog sa line na yun, yung sa back line. Kasi depende na sa serve kung gaano kakagaling. And a legal hit is contact with the ball by player body above the and including the waist, which does not allow the ball to visible come to rest. Dito naman, yung sa part na to, is pwede yung kahit yung head, yung dito, kahit suntukin mo pa yan, kahit anong gawin mo sa bola, basta hindi ka makareach ng toe. Yung toe talaga dapat makaisa lang mo siyang ma-touch or ma-receive, kasi hindi katulad ng yung mga badminton na makaisa lang mo siya ma-touch, pero sa volleyball sa loob ng team makatatlon mo siya ma-touch, tapos bawat player isa-isa lang yun. Hindi pwedeng yung isa gi-receive niya, gi-set niya sa sarili niya, tapos gipalo niya, hindi yun pwede. Ganun yun. And the next is, if two or more players contact the ball simultaneously is considered one play and players involved may not participate in the next game. So dito naman, if two or more players contact the ball, dito it's considered one play and the players involved may not participate in the game. Dapat kung nasa loob ka ng game, 'di ba? 6 kayo. Tapos yung dalawa lang naggumagalaw or 3. Tapos hindi, alimbawa ito yung libero. Tapos yung setter, tapos yung open spiker lang ang pinapapalo nyo. Parang mapapansin niya ng referee, and yun, magkakaroon ng violation sa team nyo. And dito, a player must not block for attack serve. Yun, dapat halimbawa ako nag-serve ako, tapos gi-block ng kalaban. Hindi po yun pwede. Ang pwede po is yung pag mag-serve, pag every time na may nag-service, bawal po yan i-block. Kahit kakampi or kalaban, is di po yan siya pwedeng i-block kasi yung serve po yun, hindi po siya attack. Attack din po siya, pero kasi attack serving. Halimbawa mag-serve ka ng overhead serve. So hindi po yan siya pwedeng i-block. Dapat po is kailangan natin siya ng i-receive ng marangal. Ganun po siya, ganun ang volleyball. And switching position will be allowed only between frontline players after the serve only. So ito medyo makalito ito. So in my experience dito, ako kasi isa akong middle blocker. And pag nasa frontline ka na, tapos yung setter mo nasa left, then bigla kasi, tapos may communication diyan na bigla kayo mag-switch, 'di ba? Yung bola, 'di ba? Halimbawa mag-serve kayo or kayo kalaban. Tapos pag ma-serve na 'yan, mag-switch na yan kayo agad. Mag-switch ba? Halimbawa, ito yung setter, ito yung middle blocker. Mag-switch na yan ganun. Or di kaya ito yung open spiker, yung setter, mag-switch yan sila. Para maka-approach ng maganda yung attacker or yung setter. Kumbaga, dapat talaga sa position na yon, doon lang talaga siya mag-stick sa lugar kung saan siya magpapalo or kung saan yung position niya. Halimbawa nila yung middle blocker, nasa
nasa dulo ng right side. Tapos mag-switch yan sila nung nasa gitna kasi para maka-quick or maka-block yung middle blocker. So yun po no, yun po ang paglaro ng at sa volleyball. Kung baga hindi rin po siya masyadong mahirap, hindi rin po siya masyadong madali. Sa lahat ng bagay ay dapat hindi madaliin. Sa kagaya ngayon, uh, sa lahat ng bagay ay nakukuha din yan sa practice, training, sa lahat-lahat. So ako isa akong volleyball player, so in my experience about this, so tama rin naman lahat. Tama din, pero yun lang. Maraming salamat.